Meron ditong comment si Kin Boss, di ko lang alam kung ano yung gusto niyang i-point dito. Sa una niyang comment, magkasunod yan, sabi niya, kung wala ang Kristo, ay wala din ang Ama sa atin, ganun yon. Kung wala ang Kristo, wala din ang Ama sa atin, ganun yon. Di ko alam kung paniniwala niya ito. Ang alam ko, hindi naniniwala kay Kristo ito. Tapos pangalawa niyang sinabi, Brother Gomer, parang sa RCC, parang sa RCC lang, kung wala daw si Maria, wala daw tayong kaligtasan dahil hindi lalabas si Kristo. Layo naman. Ito ba'y paniniwala mo, kapatid? O may kasama ba itong panglalait ng kaunti? Ano ba? Oo nga. Kasi parang RCC lang. Kung wala daw si Maria, wala daw tayong kaligtasan dahil hindi lalabas si Kristo. Hindi ko alam kung Eh, saan niya hinugot alam mo yan. kapatid, kung pangungunahan mo kasi yung Diyos sa gusto mong mangyari, yun ang problema kasi diyan, Brother Ken. Mm. Ay kung ang ginamit ng Diyos ay si Maria para ipanganak ang ating Panginoong Hesukristo, ano bang problema doon? Ngayon, kung sasabihin natin kung wala si Maria, ay di pwede namang si Mario. Di ba? Kasi nga, ano yun prerogative kasi ng Diyos yun, kapatid. Hindi pwedeng ma-question yun Ang ibig sabihin, nangako ang Diyos, yun ay prophecy. Doon sa propesya na sinasabi sa Isaiah 7:14, kung babalikan natin yun kanina, pwede ba nating tutulan ang Diyos dito sa prophecy na ito? Hindi Sabi doon kaya't ang Panginoon ay magbibigay sa inyo ng tanda. Isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Prophecy po ito kasi, kapatid. Ngayon, niloob ng Diyos na itong prophecy na ito ay kay Maria matupad. Ay ngayon, kung sasabihin mo na kung wala si Maria, wala tayong kaligtasan, mali. Mali po yun. Kasi nga, ang Diyos po ang gagawa kung paanong matutupad itong propesiya na ito. At nangyari na yung katuparan ng propesiya, Mateo 1, balikan uli natin, Mateo 1, ang talata ay 20. Ano sabi? Datapot samantalang pinag-iisip niya, ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria, na iyong asawa sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Maliwanag Ang ginamit ng Panginoon ay si Maria doon sa pagkapanganak ng ating Panginoong Hesukristo. Wala naman tayong tutol doon. Tinututulan ba natin yon? Ngayon, ang problema, siguro, ang sinasabi niya, Brother Johnson, dahil nga si Maria ang ginamit ng Diyos, itong ating mga kaibigang Katoliko, alam naman natin kung gaano katindi nga yung kanilang pagtingin kay Maria. yun. Ano? Iba tayo. O yun siguro ang gusto niyang sabihin. Ay hindi ho, ang Adventist ay iba. Oo nga. Iginagalang po natin si Maria, na anak ng ating Panginoon, pero hindi katulad ng RCC, kapatid. Huwag mong hindi ho namin ipinagpuprosesyon yung rebulto ni Maria. No? Pero tinatanggap natin na si Maria ang naging katuparan ng hula ni Isaias. At yung bata na yan ay pinanganak, na tinututulan niya kanina nung isang nagtanong, sa 21, anong sabi? Siya ay manganganak ng isang lalaki, ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Tuloy natin sa 22. At nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi. Ano yung salita na yan? Na maganap, na sinalita ng Panginoon sa propeta. 23. Narito ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay suma sa atin ang Diyos. Eksakto po yan So wala ho tayong dapat na pagtalunan dito sapagkat ito ay katuparan ng hula, Brother Johnson. Okay. So, sabi ni Kin Boss, ang post ko na hindi maintindihan, ganon din yung paniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo. Ang Okay post lang naman ko, kapatid kung ayaw mong maniwala na Diyos si Kristo. Okay lang naman yan. Wala namang problema yan. Di ba, Brother Johnson? Kaya paano, lang, hindi mo nga kayang tutulan yung mga talata na nagpapatunay na ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos. Kaya hindi humalabo sa amin yun Sa inyo lang humalabo kasi ayaw nyo nga tanggapin. Pero sa amin na tinatanggap ang pagka-Diyos ni Kristo, malinaw. Di ba, Brother Johnson? ang malabo dyan kung hindi mo tanggap ang pagka-Diyos ni Kristo kasi walang talata na sinasabing hindi Diyos si Kristo. Mm-hmm. Yan ang Yun. malabo
Yan, aywan ko kung bakit nyo pinaniwalaang hindi Diyos si Kristo. Wala namang gano'n sa Biblia. Hmm. Yung talata na sinasabing tao si Kristo, hindi ibig sabihin hindi siya Diyos. Kasi nagkatawang tao nga eh. Ito ang sabi niya, ating ano, ang Sabi niya, posto, maligtas ba tayo kung hindi nagtayo ng iglesia si Kristo? yan, Ayun naman. naman. Bakit naman Hindi hindi? naman, hindi naman ang Diba? kaligtasan doon sa pagtatayo. Tinan. Sagutin Ito naman natin to. kapatid, para bagang gusto mong limitahan yung pagliligtas ng Diyos. Kasi yan ang problema. Diyan kayo napaghahalata, kapatid. Kasi nga, Malaking problema yan. ang Sige. doktrina ninyo, pag hindi pumasok sa inyong iglesia, ay impyerno. Yun. Nakita mo tingnan mo yung nangyayari sa iyo, kapatid. Ang paniniwala mo ngayon, hindi maliligtas ang tao kung walang iglesia ni Kristo. Yan. Ganon nga. Ay, yan po ay wala hong batayan sa Biblia yan, kapatid. Okay? Ang katotohanan, pwedeng iligtas ng Diyos. Nakapagligtas nga siya nung wala pang iglesia ni Kristo eh. Kaya nga. Ang dami nang niligtas nung matuwid at mga kinalugdan ng Diyos. Wala pang iglesia ni Kristo. Naku naman, kapatid. Kaya nga yan ang problema. Medyo nailigaw po kayo dyan sa ganyang paniniwala. Wag ho kayong maniniwala na hindi pwedeng magligtas ang Diyos kung walang iglesia ni Kristo. Abay, meron namang iglesia ng Diyos. Paano yon? Ay, di patado Tanongin sila. kita, kapatid. Ito, tanong ko sa iyo. Sino ang gustong iligtas kayo ng Diyos? Yung iglesia ng Diyos o yung iglesia ni Kristo? Ay, iglesia ni Kristo kung siya ang sasagot. Patay tayo dyan. Eh, di ba? Kawawa Pag nakita yung mo yan, iglesia ng sige. Diyos. Paano kung, hindi ba ililigtas ng Diyos yung iglesia ng Diyos? Ang ililigtas niya lang yung iglesia ni Kristo? Sige daw. Kaya nga ho ba, ano ho yan eh. Kumbaga, sabi ko nga, napaniwala po kayo dyan sa maling kaisipan po na yan. Kaya ang matindi dyan, Brother Johnson eh. Basta't nandiyan ka sa loob, ligtas ka eh, kahit anong ginagawa mo eh. Kaya yun nga, nakakatakot yan. Huwag naman pong ikakasama ng loob. Kasi marami akong kaibigan na INC, marami akong kamag-anak. 'Di ba? Ang sabi nila, pag wala ka sa iglesia ni Kristo, sanlibutan ka, impyerno ka. Kaya sila, kahit ito wag naman magagalit. Kaya sila, Brother Johnson, halimbawa, kumain ng dinuguan. Kailangan yun, itago yun. Bakit? Kasi pag nalaman yon ng pamamahala, ititiwalag talaga siya. At pag natiwalag siya, ay talagang hindi siya maliligtas, Brother Johnson. Kasi ang tagapagligtas nga nila, yung iglesia nila. Oo. Ngayon, ang nangyayari ngayon, kahit itinatago ko yung pagkain ko ng dugo, basta't hindi mahuli at nandun pa rin ako sa iglesia, ligtas pa rin ako. Nakita niyo po yung ganong medyo delikadong kaisipan na naitanim, na basta't ikaw ay nasa loob ng iglesia, ay ligtas ka. Ito bang Diba? ito bang masaklap, Brother Gomer, to ipakita ko yung kanyang huling comment dito, tapos magandang talakayin natin to. At so, bago natin ituloy, sabi niya, bakit hindi maliligtas nung wala pa sa pagsunod ang binatang mayaman at si Cornelio at Pablo? Namili lang siya ng pangalan. Ay paano yung sila, yung nasupmungan, Brother Gomer, na masunurin? Magbibigay siguro tayo ng talata. Kasi kawawa naman eh. Parang walang taong ligtas bago ang iglesia ni Kristo. Kailan ho ba naitatag ang iglesia ni Kristo? Gusto muna nating liwanagin, Brother Johnson. Ano bang iglesia ni Kristo ang tinutukoy mo, kapatid? Ayan, yung isang bagay. Kasi sigurado, yung kanilang iglesia, 1914, kawawa naman yung mga tao paatras. Pagkadami-dami nun. Yan ang problema ngayon. Kasi kung sasabihin mo ngayon na walang maliligtas kung wala sa yung iglesia ni Kristo, ay 1914 lang pala. Halimbawa, kung 1914, abay, parang mahirap yatang tanggapin yan, kapatid. Sige, Brother Johnson. So kung mapapansin natin, mga kapatid, yung pong kinaaniban ho nito ni Ken Boss ay siyempre yung iglesia ni Kristo na itinatag ni Ginoong Felix Manalo noong 1914. Kasi hindi naman sila yung iglesia ni Kristo doon sa Bible eh. Kasi 1914 sila. Mamaya hanapin ko yung pasugo, Brother Gomer, na sinasabi na hindi sila kasama doon sa Roma 16:16. Meron ba noon? Hindi doon. Tingnan ko hindi nga. pala sila kaanib doon, ano? Hindi sila kaanib doon eh. Tingnan ko ako nandito sa laptop ko. Sana ay nandito. Sige, sagutin mo Yan ang muna. mahirap kapag tinatanggihan mong hindi ka kaanib doon sa First Century Church. Yan ang problema dyan. No? At sabi ko nga, ang problema nga natin dyan, yung
Mateo 16:18. Hindi naman kaalib sa Iglesia ni Cristo si Cornelio. 1914 nga lang kayo eh. Si Pablo, hindi lalo na. Kung 1914 lang yung Iglesia ni Cristo na tinutukoy mo, paano yan? Kaya nga, dapat maliwanag. Sino bang Iglesia ni Cristo ang tinutukoy mo? Kasi baka hindi tayo nagkakaintindihan. At isa pa, Brother Johnson, pag in English kasi natin yung Iglesia ni Cristo, may Church of Christ din eh. Ay, nauna sa kanila yon. Paano yan, kapatid? Sino ba ang ililigtas ng Diyos? Yung Church of Christ or yung Iglesia ni Cristo? Bato-bato pick. Kaya sabi ko, dapat nililiwanag niyo po kasi yan, kapatid. Kasi nga, dumanggit ka lang, Iglesia ni Cristo. Paano yung Church of Christ? Meron ho kasing samahan, Church of Christ eh. Hindi ba yun ang ginamit ng Panginoon, yung Church of Christ kaya? Di ba? Kailangan pong maliwanag po yan, kapatid. Kasi kung ang pinagbabasihan mo laang ng iglesia ay yung pangalan, talagang malaking kamalian yan. Kasi may Church of Christ, may Iglesia ni Cristo, kanya-kanya eh. Ay meron pang Iglesia ng Diyos. Kaya nga, tanong ngayon dyan, sino dyan ang gagamitin ng Diyos para iligtas ang tao? Iglesia ni Cristo ba? Yung Church of Christ ba? Yung Iglesia ba ng Diyos o Church of God? Dyan pa lang sa apat na yan, malilito ka na eh. Di ba, Brother Johnson? Nakita nyo yan. Ano pa ang niya rito? Sabi niya, lalo na yung RCC na kolorom, piki. Huwag mo nang itanong sa amin yan dito dahil hindi kami wala ng wala kinalaman naman. yan. Yun nga ang paniniwala mo, kapatid. Okay lang din naman. Sabi mo, bakit hindi maliligtas noong wala pa sa pagsunod ang binatang mayaman? Yun na nga. Yung bang binatang mayaman na nagtanong sa ating Panginoon, may Iglesia ni Cristo na noon? Di ba wala pa naman? Kaya daw hindi maliligtas yun. Di ba? Kasi nandun na sa pagsunod eh. So lalabas, doon sa tanong mo kanina na una, pwede bang magligtas kung walang Iglesia ni Cristo? Pwede talaga. Kasi sabi mo, maligtas ba tayo kung hindi nagtayo ng Iglesia si Cristo? Bakit naman hindi? Yun yung sagot ko sa'yo. Pwede naman yun. Kaya nga lang, itinayo nga ng ating Panginoon yung Iglesia eh. Ang problema ngayon, kapatid, ay ito. Nung nagtayo ang ating Panginoon ng Iglesia, ang tanong, kayo ba yun? Yun. Yan yung tanong. Hindi porke Iglesia ni Cristo yung pangalan mo, ikaw na yon. Hindi porke Church of Christ yung pangalan ng Iglesia, siya na yon. Ganon yun, kapatid. Dapat titingnan natin kung ano yung itinuturo ng Iglesia. Katulad yan, sinasabi ko nga, ewan ko lang ito ang paniniwala na kapag wala ka sa loob ng Iglesia ay impyerno ka. Saan mo sa Biblia yan? Wala ho sa Biblia yan, kapatid. Kaya huwag mong ipamalagi sa isip mo, sa puso mo na kapag ikaw ay hindi kaanib dyan sa Iglesia ni Cristo 1914 ay hindi ka maliligtas. Ay delikado hong paniniwala yan. Sabi niya rito, Roma 10:13, maliligtas daw kahit hindi SDA. Ano bang nakalagay sa Roma 10:13? Basahin nga natin. Sapagkat ang lahat ng nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Malalim po yan, kapatid. Alam mo, pag pinag-aralan mo yung Roma 10:13, pag sinabi hong nagsisitawag, actually sa English po yan mas maganda mas mauunawaan. Kasi nga, dito po kasi sa Tagalog, para bagang lumalabas, pag tinawag mo yung pangalan ng ating Panginoon, Panginoong Hesus, parang ganun ang ang meaning sa Tagalog, mababaw. Para bang halimbawa, tinawag ko lang si Brother Johnson, parang ganon, Panginoong Hesus. Lahat ng nagsisitawag sa pangalan, ano bang pangalan? Hesus. Di pag tinawag ko ngayon yung pangalang Hesus, maliligtas ako. Napakababaw po nun kapag ganun ang ating pagkaintindi niya sa talata na yan. Pero kung pinag-aralan natin ng mas malalim yan, ano yan? Ang ibig sabihin po yan, yung tinatawag. Tingnan po ninyo sa English. Pakilagay mo nga sa English. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ang ibig sabihin nito, kapatid, ikaw ay tatawagin ng Diyos sa kanyang pangalan. Kasi nga, tayo ay inampun Para bagang doon sa isang pamilya na nag-ampon ng isang hindi naman nila kapamilya, ibinibigay nila doon yung kanilang apelyido. Yan po ang ibig sabihin niyan. Na lahat ng tinatawag sa pangalan ng ating Panginoon, maliligtas sila. Yan po ang ibig sabihin ng John 1:12. Tingnan po natin yung Juan 1:12. Datapot ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, sabi diyan,
ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Yan po yun, kapatid. Ibig sabihin, ang binibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos or tawagin sa kanyang pangalan, yan yung mga nagsitanggap sa kanya. Ay ano ang ibig sabihin ng nagsitanggap sa ating Panginoon? Ibig sabihin, ito yung tumutupad ng kanyang mga aral, yung kanyang mga nung kanyang kalooban. Kaya nga, maliwanag sa 7:21, pakinggan mo ha. O ito, 7:21 ni Mateo. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. O tingnan mo ito, kakontra na ito nung 10:13. Kasi doon sa 10:13, lahat ng tumatawag ng Panginoon, maliligtas eh. Ay bakit dito, ang sabi dito, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Yun yun. Kaya nga, yung 10:13, ang ibig sabihin nun ay tatawagin ka sa pangalan ng Diyos o sa pangalan ng ating Panginoon. Ibig sabihin, kung ikaw ay gumaganap ng kanyang kalooban. Yan po ang dapat nating maintindihan. Hindi ho po pwedeng angkin lang tayo ng angkin. Iglesia na kami ni Kristo, ligtas kami. Ay hindi ho ganon ang doktrina ng Biblia. Na kapag ikaw ay kaanib na dyan at nandyan ka na sa listahan ng inyong iglesia ay nakakatiyak ng ikaw ay ligtas. Wala pong ganon na doktrina ang Biblia. Kaya ang sabi dyan, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Kaya nga yung naituro, na basta't kaanib ka ng iglesia, ay sigurado kang maliligtas. Nako, delikadong aral yan, kapatid. Malabo, mangyari yan. Brother Johnson. Okay Ayan. na? Okay, sige, nakita ko na po mga kapatid. Magbabasa po tayo ng koleksyon ng pasugo. Oh. Ito, una. Bago mo basahin, Brother Johnson, itong huling comment niya na nabasa ko. Ang hindi naabutan ng INC, hahatulan ayon sa kanilang budhi. O nakita mo na? Pwede naman pala. O di, ikaw ngayon nang sumisira doon sa sarili mo. Argumento. Lalabas niyan. At ibig sabihin, lalabas niyan, Brother Johnson, ito na ang problema mo, kapatid. Nung sabihin ng Panginoon sa Mateo 16:18, itatayo ko ang aking iglesia, natupad pala yung 1914. Ganun palang ibig nyo sabihin dyan. Ang tagal pang nagtayo. Ang tagal na sinabi ni Kristo, tagal pang naghintay pa ng 1914 bago na itayo. Hindi nga sila yung itinayo ni Kristo. Hindi nga talaga sila yon. Yun ang problema mo. Tingnan mo, nalilito ka na tuloy. Nalilito Diba? Nagkakalabo-labo na po yung inyong sinasabi. Kasi ngayon, sinasabi mo, yung hindi naabutan ng INC 1914 ay sa budhi hahatulan. Abay, doon pa lang sa gawa, may iglesia na eh. Ay tama yung babasahin ni Brother Johnson. Sige, basahin mo na ngayon, Brother Johnson. Ito. Ayan, babasahin natin mga kapatid. Una, itong pasugo na na-issue noong Mayo 1968 sa page 4. Ang sabi, INK pa ang gamit nila noon, hindi pa INC. Pasugo, Mayo 1968, page 7. Ang tunay na INK ay iisa lamang. Ito ang iglesyang itinayo ni Kristo. Ito yung sabi niya nung umpisa, ha? Kung meron mang sisibangon ngayon, mga iglesia at sasabihing sila man ay iglesia ni Kristo rin, ang mga ito ay hindi tunay na iglesia ni Kristo, kundi huwad lamang. Tandaan nyo ha, ang sabi nila, tunay na iglesia ni Kristo ay yung itinayo ni Kristo. Kung meron daw bumangon at sasabihin iglesia din ni Kristo sila, pero hindi naman yun yung itinayo ni Kristo, ay huwad ito. Huwad, mga kapatid. Tandaan nyo? Okay. 1954. Sa 1954, meron din silang nakasulat na ganito. Alin ang tunay na iglesia? Ang iglesyang itinayo ni Kristo sa Jerusalem. Wala sa Pilipinas. Tingnan mo na ha. Paano yan? Sa Jerusalem pala tinayo yan. Bakit yung sa inyo? Diyan sa, anak ko. Ito yung nakakatuwa. Ano pa? 1964 uli na pasugo ito. Ito ay issue naman Agosto at Setyembre 1964 sa page 2 at dugtong natin yung page 5. Ito sabi, sino ang sinugo ng Diyos upang maitatag ang iglesia sa Pilipinas? Opo. Sa Isaias 46:11 ay ganito ang sabi,
na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silangan, ang taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain, si Felix Manalo. Ayon sa kumakaaway sa INK, sinasabi raw na rehistro na si Felix Manalo ang nagtatag ng INK. Yan ang sabi. O dito, Mayo 1967, page 14. Sa panahong ito ng mga wakas ng lupa na nagsimula sa unang digmaang pangdaigdig, ay titatawag ang Diyos sa kanyang huling sugo upang maitatag ang kanyang huling organisasyon. Kung gayon, ang iglesia, ang INK pala, na lumitaw sa Pilipinas noong 1914 ay siyang organisasyong pinangunahan o pinamahalaan ni Felix Manalo. Sa umpisa, sinabi niya, kung merong magpapakilalang Iglesia ni Cristo na hindi yun yung itinayo ni Cristo, huwad. dito, Brother Gomer, yung Iglesia ni Cristo ay itinayo noong 1914, di pasugo din na nagsabi, huwad sila, kasi hindi naman sila yung itinatag ni Cristo. Ay, si Manalo naman pala ang nagtatag, si Ka Felix Manalo. Ayan na nga ito pa. Pasugo, Hulyo 1955. Ito ang Iglesia ni Cristo na dapat pasukan ng lahat ng tao at ang tanging sugoy, si kapatid na Felix Manalo. Hindi si Cristo nga. Hindi, bulaan daw pagka hindi yun hindi kasama doon sa itinatag ni Cristo. Ito ang sinasabi ko kanina. English na pasugo, June 1971, page 10. Do we claim membership in the first century of Christ? No, neither do we ask you to do that. Anong ibig sabihin niyan, Brother Gomer? Kiniklaim ba nila na miyembro sila ng Iglesia ni Cristo noong first century, yung tinatag ni Cristo? Ay, hindi. Hindi. Hindi po sila miyembro. Ay, ang sabi ng pasugo nila, bulaan ay. Bulaan? Kaya nga sabi po dito, balikan natin yung July 1952 sa page 4, kung ang pagbabatingan ng pag-uusap ay ang nagtatag, dapat na siya ang may-ari ng itinatag, na sa kanya rin manggagaling ang mga aral at turo na ipinatutupad. O sino na nagtatag ng Iglesia ni Cristo? Manalo. Ay di yun ang may-ari, hindi si Cristo. Ayan ang maliwanag. So maliwanag na lumalabas kung itong pasugo ang ating pagbabatayan, Brother Johnson, Pagbabatingan. dahil na nagtatag ng Iglesia ni Cristo 1914 ay si Felix Manalo, siya yung may-ari Siya nga. ng kanilang iglesia at yung mga aral din ni Felix Manalo ang ipinapatupad nila dyan. Yun ang conclusion na maliwanag dyan, kapatid. Malinaw At pa. maliwanag naman, bakit? Kasi nga, hindi naman talaga nila inaangkin pala yung pagkakaroon nila ng koneksyon, ng membership doon sa first century church. Tama. Hindi nila yon kailangan gawin. Sabi niya nga, neither we ask you to do that. Ibig sabihin, walang problema kahit hindi ka connected doon sa first century church. Ay, ang problema, yung first century church, yung itinatag ni Cristo sa Jerusalem. Ayun. Lalo pa, lumala, Brother Gomer, kasi may comment siya. Pangatlong grupo kasi ngayon kami. Ay, lalayo na. O kaya nga, hindi na nga kayo yung itinatag ni Cristo sa Jerusalem. Kasi dito maliwanag sa pasugo, kapatid, kahit na anong palusot ang gawin mo ngayon dyan, kung ang pagbabatingan niya, kung ang babatingan ng pag-uusap ay ang nagtatag. Tanong, sinong nagtatag ng INC ni Manalo 1914? Si Manalo? O si Ka Felix Manalo. Ngayon, kung ang pagbabatingan daw, ang pag-uusap, ang nagtatag, dapat siya ang may-ari. O sinong may-ari ngayon ng INC 1914? Si Felix Manalo. Si Manalo nga. Tapos sabi niya, at sa kanya rin manggagaling ang mga aral. Ayun na nga. Kay Felix Manalo galing ang aral nyo. Tama. Yan ang maliwanag. Hindi mo matututulan yan. Hindi mo rin po pwedeng sabihin pangatlong grupo na kayo. Paano pangatlong grupo? Hindi nga kayo konektado doon sa una. Hindi nga. Hindi sila pwedeng pangatlo kaya hindi nga sila connected. No nga sabi yun, no? Liwanag, do we claim membership in the first century church? No! Paano mo sabihin pangatlong grupo na kayo? Hindi Wala. Yan, kapatid. Ang pinakamaganda mong gawin, lumayas ka na dyan. Bilisan mo na.
Bilis-bilisan Diyan na. nga, kumbaga, diyan nga nawindang ang mga ministro ng INC sa Oriental Mindoro eh. Oo. Di Oo. ba? Galing. Mula noon, Brother Johnson, hindi na sila nangahas eh. Sabi niya, galing nyo talaga, believe ako sa inyo. Magaling kaming magtuwid. Mm. Itong masaklap, Brother Kinbos. Ang pasugo ninyo, nagkontra-kontra nung umpisa, iba. Kaya kung tulig sa inyo si Brother Eli ay kontrahan, kayo din naman. Hindi lang alam ni Brother Eli ito eh. Kung alam lang ni Brother Eli ito, noong buhay pa, kami lang yung nakapagtabi ng mga ganitong kopya eh. May mga lumang pasugo na... Alam mo, kapatid na Ken, pwede mong reviewin itong mga pasugo na ito. Nandyan naman, may Oo. pasugo, issue ng taon. Sigurado namang mayroon kayong archive nito eh. Meron, punta Tingnan mo kaya. ka sa Central, kaso lang baka tuktukan ka doon, magagalit sa'yo. Itanong mo kaya yan, na do we claim membership in the first century? Ay, hindi nyo na matatanggal yan, kapatid, sa pasugo. Hindi na. Pero meron silang archive niyan, hindi pwedeng wala. Hindi nga lang nila ipapakita yan sa mga miyembro. Hindi mo na yan pwedeng tanggalin sa pasugo na hindi nyo talaga inaangkin na kayo ay konektado doon sa first century church. Ibig sabihin, wala kayong connection doon. Kaya tama naman, kasi unang-una, yung first century church naniniwala na Diyos si Kristo. Yun. Yun ang totoo dyan. Yung first century church nagsasabat. Ngayon wala na, hindi na kayo. Kaya maliwanag na hindi nga talaga connected po dyan, Brother Johnson. Tama.